us open our Bible on Psalms 112, verse 4. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. All right. So dakila po ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay naghahayag kahit pa man ng kanyang pamamaraan. Sinabi po dito, the upright, there ariseth light in the darkness. Kaya maganda maging upright kahit ang kadiliman ay walang kapangyarihan upang dilimin ang buhay ng bawat right o upright. Kundi itong kadiliman na ito pa yung maging maghahatid sa mga upright sa pagpapala o sa lahat ng mga matatawag natin privileges na ikaw ay liliwanag sa sanglibutang ito. Tingnan mo yung mga buhay ng mga anak ng Diyos na nababasa natin sa Bible. Joseph was hated, was sold out, and was tempted, and was put into prison, was forgotten. Pero yung kadiliman na dumating sa buhay niya, pag sinabing kadiliman, pagsubok, pag sinabing kadiliman, yung mga pangyayari sa buhay natin na minsan hindi mo maintindihan. Pero yung pala ay magtataas sa iyo sa liwanag. O, di ba nung nangyari kay Joseph? Because of those experiences, he remained upright in the eyes of God. Kaya kung maging upright ang sino man sa buhay natin sa sanglibutang ito, you need to be patient. Kailangan marunong tayong magtiis, marunong tayong maghintay, marunong tayong patuloy sa ating uprightness in spite sa mga kabila sa mga pagsubok sa buhay natin. Huwag ka lang bibigay. Darating at darating ang liwanag sa buhay mo sa panahon ng kadiliman. O di, nangyari. Grabe yung pag-shine ni Joseph. Even the whole Egypt were able to notice the light that is in him. From the king down to all people in Egypt, pati yung liwanag niya, lumiwanag din doon sa kanyang angkan ng mga angkan ng papa niya, si Jacob. O, di ba? Grabe yung liwanag na dumating sa buhay niya. It was so wide, napakalawak, napakalayo ng narating ng liwanag niya. Ganon din sa mga anak ng Diyos dito. Naalala niyo si Mordecai. He remained upright in the presence of God na hindi naintindihan ng mga tao, lalo't na si Haman. Akala ni Haman, he disrespect by Mordecai. But not knowingly, ang ginawa pala ni Mordecai, it was his uprightness before God. It was his obedience to his God. So anumang pagsubok nangyari sa buhay niya, he remained upright. Ngayon, bibitayin na siya. Yung pagbibitay sa kanya, yung palang naging daan na siya ay ma-promote. And it was Haman was hung and Mordecai was promoted. See? Kaya sa mga upright, may liwanag na mag-arise sa kadiliman. Yan ang lagi nating tandaan. Itong uprightness na ito yung magiging daan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin na sometimes hindi natin maintindihan, pero dahil sa mga ehemplo na ipinakita ng Diyos dito sa nakasulat sa Biblia, from that we will learn how to walk uprightly. He is gracious. He is gracious and full of compassion and righteous. Imagine, inapi, inalipusta, gustong patayin, gustong ibagsak, sinaktan, kinulong, kung ano-ano pa. But they remain upright.
Still gracious pa rin sila sa mga kaaway. Still full of compassion pa rin sila sa mga gumawa sa kanila ng kasamaan. Still righteous pa rin sila. Yan ang mga anak ng Diyos na lumiliwanag sa sanglibutang ito. Tingnan mo yung mga kapatid ni Joseph. Di ba? They expect that Joseph will take revenge against them. But, anong salita ni Joseph? It was God who sent me here. It was not you. It is the will of God that I might be advance party para sa inyo. O di anong nangyari ngayon? Lalong lumiwanag si Joseph. Still gracious, still compassionate, still righteous. Wala kang makikitaan sa kanya na nagbago yung kanyang buhay. Pagsubok man o kaya pagpapala man, the same gracious, the same righteous. Hindi kay sinubukan ka, tapos yung mga tao na na-involve na ginamit pagsubok sa iyo, dumating ang panahon, nilip up ka ng Diyos. Yung mga tao na nakasangkot sa buhay mo, grabe yung hate mo sa kanila, grabe yung puot mo sa kanila, grabe yung pag-take revenge mo sa kanila, nangako ka na, hindi sila makatikim sa pagpapala na binigay ng Diyos sa akin, hindi ko sila talaga papatawarin, kailangan talaga sila, they will face the consequence, they must suffer, tutulo yung laway nila sa kakatingin sa akin sa mga pagpapala ng Diyos. No, it is not that. Hindi ganun. Pag righteous, the more God will lift you up, the more you will humble, the more you will be merciful, the more you will be forgiving, the more you will be compassionate. Tsaka yung righteousness mo, it will never fade away. Hindi yan mag-fade away. Bakit? Ganon katibay ang mga anak ng Diyos. Because they were influenced by the Spirit of God. Joseph was known that the Spirit of God was upon him. What is the Spirit of God? The Spirit of God, that is the so-called God Himself. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. When He came, nagpakatawang tao siya. That is God Himself. God in the flesh. God is with us. So ano ang gawin natin kay Lord Jesus Christ? Tularan natin siya. Kung ano yung nakita natin kay Lord Jesus, grabe yung ginawa sa kanya. He was hated by all men. He was accused falsely. He was condemned to his crucifixion, to his death. He was scourged. He was slapped. He was spitted. He was branded as Beelzebub, as a liar, as a deceiver. Lahat-lahat na nandyan na. Pero nung nandun na siya sa cross, ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? He is still gracious. He is still merciful. He is still righteous. Wala kang makitaan sa Kanya. So, itong lahat na nakikita natin na quality kay Lord Jesus Christ, yung spirit na pumasok kay Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, the same spirit we can see to Jesus Christ. Praise the Lord. Kumbaga pa, ang ginawa ng Diyos, talagang nagpakatawang tao siya to be visible. Talagang nagpakatawang tao siya to be model para hindi na tayo mahirapan sumunod sa Kanya. Kaya, sino mang maniwala dyan kay Lord Jesus, hindi ka lalakad sa dilim. Basahin natin. John 12:46. Praise the Lord. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yan. Ako ang liwanag sa sanglibutang ito. Sino man maniwala sa akin, hindi manatili sa kadiliman. Hindi manatili sa kadiliman. Anong ibig sabihin yan? Pag maniwala ka sa ating Panginoong Hesukristo, matututo ka sa Kanyang gawa. Matututo ka sa ihimplo na ipinakita niya. Matututo ka sa Kanyang mga sinasalita. Learn of me, for I am meek and lowly, and ye shall find rest unto your soul.
So, ibig sabihin yan, matuto tayo kay Lord Jesus Christ. Hindi tayo manatili sa kadiliman. Hindi tayo manatili sa pagkabihag ng kalukuhan, ng kasalanan, ng kalikuan, ng kamunduhan, ng ungodliness, lahat-lahat. Kundi tayo ay liliwanag sa sanglibutang ito. Tsaka ang liwanag ng Diyos na ating tataglayin pag tayo naniwala kay Jesus, pag tayo ay sumunod kay Lord Jesus Christ. Hindi yan liwanag na parang obscurity. Anong obscurity? Parang hanap ba? O malabo? O kaya meron lang siyang similarity sa ibang liwanag na ordinaryo. Ang liwanag ng Diyos, that is super. Ang liwanag ng Diyos, that is one at a kind. No? Iba talaga siya. One of a kind yan. So, anong klaseng liwanag nandito sa atin? Hindi kayang tabunan ng dilim. Hindi kayang ikumpara sa anumang liwanag sa sanglibotang ito. It is light that go beyond any brightness of the light of this world. Talagang maliwanag na maliwanag. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. Lahat nakanotice ang mga tao na nandyan pa sa kadiliman. Pag sila ay tumayo ng matibay, yung liwanag nakita nila. Daniel was put into the lion's den. Anong liwanag nakita sa kanya doon? He was not hurt. And that is impossible. Gutom na gutom yung mga leon na yan. Kaya nga dinescribe dyan, nung bumaliktad na yung hari, yung kanyang decree na si Daniel ilagay doon, binaliktad niya. Yung mga nag-accuse sa kanya, yung gumawa ng decree na ipasign sa kanya, yung palang motibo nila kay Daniel, hindi. If God is for you, who can be against you? Even darkness will cover you. It cannot make you dark. But the more the light will shine upon you. So, maliwanag yung liwanag ng Diyos. Hindi yun pacham-pacham, o pachamba-chamba, seasonal, or by chance, or by coincidence. Hindi po. Certain yan. 100% yan. Kaya maliwanag pa sa tanghali ang liwanag na nandyan sa iyo. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 37 verse 6. Praise the Lord. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Yan. He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. So, ibig sabihin yan, talagang it is a certain, it is a sure direction, ang righteousness ng Diyos na ipapagawa sa atin, na tinuro sa atin, na ginawa niya sa sanglibutang ito para tularan natin. Ito po ay matatawag nating sure righteousness as the light. Hindi kayang tabunan ng kadiliman, hindi kayang tabunan ng mga hates mula sa tao, hindi kayang tabunan ng mga judgment ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung kanilang lahat ng mga kaisipan nila. It cannot cover you, but the more you will shine. Si Sadak, Mesak, Abednego na lang. Lalo silang lumiwanag sa buong Babylonia. Lalong na clear yung isip ng hari, na enlighten yung hari, na enlighten yung mga princess, lahat ng mga noble people, nung nakita na nila they were not being burned, ang nasunog yung mga berdugo na naghatid sa kanila. Meaning to say that is real fire, but the real fire cannot harm you. Praise the Lord. Because God is real, He can make fire non-effect against you. Lalo kang ang liliwanag eh. Lalo kang mag-shine. At saka walang mga anak ng Diyos na naging upright sa anumang mga pagsubok dumating sa buhay nila. They were not being moved, but they continue and they shine. Walang mga anak ng Diyos na naging malungkot sa kahuli ng buhay nila. Walang, ano kayang feeling ng tao, no?
Pag ikaw si Shadrach, Meshach, Abednego, and all the kingdom of Babylonia, nakasintro sa iyo, sa inyo, tatlo. They are waiting for you to turn into dust or ashes. Tapos nabigla sila, wala man lang harm nangyari sa inyo. Tapos nabigla sila, 3 became 4. Sinamahan ka mismo ng Diyos. Anong madadama mo? Masaya ka siyempre. Thank you, Lord. You didn't fail us. Thank you, Lord. You are with us. Thank you, Lord. You are truly true God. Thank you, Jesus. You are truly indeed the Savior of the world. O di masaya ka. So yung mga righteous, o ikaw si Joseph, in spite anong nangyari sa iyo, you remain upright. Anumang mga pagsubok na kadiliman dumating sa buhay mo, from your family to Egypt, from your employment to prison cell, grabe yung dilim. He was forgotten after the dream was interpreted by the butler. Pero anong nangyari? Nagliwanag siya sa buong Egypt. Hindi basta-basta yun. So anong maramdaman mo? Masaya ka. King himself believed your God. King himself trusted your God and entrust his entire kingdom to your God. Di ba? Masayang-masaya ka. Kaya, kung gusto nating masaya, let us remain upright. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 97 verse 11. Praise the Lord. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Yan. Light is sown for the righteous. Pag sinabing sown, tutubo yan. Pag sinabing itinanim, mag-grow yan. Pag sinabing tinanim, magbunga yan. Pag sinabing tinanim, lalawak yan, lalaki yan. So kung ikaw ay upright or righteous, nakatanim na ang liwanag sa buhay mo, na ito'y sisibol, na ito'y lalaki, na ito'y lalawak. Let a light is sown for the righteous, and gladness of the upright in heart. Masaya ka talaga. Hindi pwede na puno ka ng pagsisisi, puno ka ng kakamot ka sa ulo mo na wala namang kati. Hindi. Masaya ka. Because God, in the first place, is known. No? Na kilala ang Diyos sa buhay mo. Nakita ang Diyos sa buhay mo. Na-prove mo that God is so good sa buhay mo. So masaya. Walang malungkot na righteous. Walang malungkot na mga anak ng Diyos na matuwid. Dadaan ka ng turbulence, but remain upright, remain faithful, but at the end, you will be rejoicing. Sigurado. At saka sa flesh, itong physical natin, kaya itong i-repair ng Diyos, gumisakit tayo. Kaya itong palakasin ng Diyos. Alam mo, hawak ni Jesus, dalawa physical, spiritual. Kung kaya niyang ma-preserve ang spiritual to eternal glory, kaya niya rin i-preserve yung physical na temporary into a good shape, into a good health. Kaya itong lahat galing kay Jesus. Masarap maging righteous. Basahin natin. Pakibasa Job 11:17. Praise the Lord. And thine age shall be clearer than the noonday. Thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning. Anong mangyayari sa edad mo or age mo? Shall be clearer than the noonday. Talagang pagbubuhayin ka ng ating Panginoong Diyos, buhay na buhay ka. Thou shalt shine forth, liliwanag ka. Thou shalt be as the morning, para kang isang umaga that brighten the entire planet Earth na matatamaan ng liwanag na yan. Kaya ganun ang mga anak ng Diyos na upright and righteous. Ngayon, huwag nating kalimutan, huwag tayong magbago, huwag tayong ma-change, huwag tayong ma-move. Yung sinabi dyan na gracious ka pa rin, merciful ka pa rin, gawin talaga natin yan. Basahin natin.
Isaiah 58 verse 10. Praise the Lord. And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Yan, kung nagpatuloy ka sa iyong buhay na matuwid, ang gagawin ng ating Panginoong Diyos, liliwanag ka. Ibig sabihin niyan, you will shine as the light. Ngayon, pag iyong ginawa na ang kaluluwa ng mga gutom, ito ay iyong tinulungan. At gisatisfy mo yung mga afflicted soul. At ang liwanag mo ay katulad sa isang magsisibol sa kadiliman, in obscurity. And thy darkness be as the noonday. Walang doubt. Walang clouds. Walang ano. Ang mga tao na makakita sa iyo, habang ikaw ay hindi nagbabago, habang ikaw ay patuloy sa uprightness and righteousness, nandyan sa iyo yung concern sa mga hungry soul. Nandyan sa iyo yung concern sa mga afflicted soul. Then, anong mangyayari? Liliwanag ka. Maraming mga taong magsabi, ay, akala ko itong taong ito sa panimulain, hindi maganda yung kanyang patutunguhan. Ngayon nalaman ko, nakita ko, yan pala ang tama sundin. Yan pala ang tamang tularan. Yan pala ang dapat paniwalaan. Because it's God, it's Jesus, whom He is following. Sumunod na rin ako para rin ako makapartake ng liwanag na naangkin niya. So, ganun, liliwanag ang mga anak ng Diyos. Ang dami kayang naniwala sa mga children of God dito after God made them to shine. After God made them to be the light. But they remain gracious. They remain righteous in the eyes of God. Alam mo ang sabi ni Lord Jesus Christ, ano ang dapat nating ipakita? Pag itinaas ka na ng Diyos, pag lumiwanag ka na, ano ang dapat nating hindi yung pag tinaas ka na ng Diyos, lumiwanag ka na, nagmayabang ka na, sinisisi mo na yung mga tao, pinuput down mo na yung mga tao, tapos hindi. The more God will lift you up, the more you be merciful to others. The more God will lift you up, the more you humble yourself. Bakit? Para lang ma-reach out mo yung mga tao na hindi pa nagkakaroon ng idea, hindi pa nagkakaroon ng enlightenment. Nauna ka lang sa kanila. Nilagay ka lang ng Diyos sa harapan nila para ikaw ay gagawing modelo ng Diyos. Kaya yung turo ni Jesus sa kanyang mga disciples, basahin natin. Luke 6:36. Praise the Lord. Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Yes, be merciful. Paano ka maging merciful sa kapwa mo? I-reach out mo sila. Ibaba mo yung sarili mo just to reach them. Be merciful. God lifted you up. God promoted you. God blessed you. God made you successful sa larangan ng pananampalataya sa sanglibotang ito because you believe Him, because you follow Him. Ngayon, anong ipapakita natin sa ating kapwa? Be merciful. Kung baga pa, nako, Lord, kung hindi mo ako niliwanagan, I am still among them. But because your kindness, your mercy made me great, so therefore, I have to also do it with my fellow. Binaba mo yung sarili mo para lang ma-reach out mo ako. Iniwanan mo yung comfort zone mo sa trono mo sa kaharian. Nag-demote ka sa sarili mo, nagpakapobre ka, alang-alang sa akin. So therefore, Lord, I will follow what you have done to me. I must also put myself down to reach them. Basahin natin yan. 2 Corinthians 8 hanggang 9. Praise the Lord. I speak not by commandment, but by occasion of the frowardness of others, and to prove the sincerity of your love.
For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. See? Anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Though he was rich, yet he became poor. Though he is so high, yet he humbled himself. He made himself low, that we might become rich. Para tayo yung maligtas, para tayo makarating sa kanyang kaharian, para tayo maka-obtain kahit pa man ng kanyang glory which never fade away. Kaya kung di yan ginawa niya, wala. We are being neglected, we are being rejected, we are being forgotten. Who will show us the way of salvation? Who will show us the light? Kundi ginawa ni Jesus. Ganon din sa sanglibutang ito. Who will stand among the people to be the example? Who will stand among the people to be the light? Di ba ang mga anak ng Diyos, tingnan mo yung Bible, Genesis down to Revelation, sila yung lumiwanag. Sila yung ginamit ng ating Panginoong Diyos. Pero dumaan sila ng persecutions, dumaan sila ng afflictions, dumaan sila ng lahat ng klaseng matatawag nating tribulation. Hindi basta-basta. But they remain upright, they remain righteous. God calls them to shine among all people of the world. Basa pa, Ephesians 5:1 and 2. Praise the Lord. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Yan. Imagine, sweet-smelling savor. Alam mo, pag maka-amoy tayo ng bango, ano ang mararamdaman natin? Yung pabango na talagang totoong pabango na makapagbibigay ng kasayahan sa puso natin. Yan ikaw ang gagawin ng Diyos. Gagawin kang sweet-smelling savor sa mga tao. Bawat tao na makakakita sa buhay mo na nandyan, sumusunod ka kay Kristo Jesus. At first, hindi sila makaunawa. At first, they will persecute you. At first, they will hate you. At first, parang naaasungutan siya sa iyo. Pero pagdating ng panahon, ang Diyos na ang magbibigay sa iyo ng ilaw, liwanag, in obscurity. Yung pala, sabihin nila, blessing ka pala sa buhay namin. Kung hindi dahil sa paggamit ng Diyos sa iyo, we remain in darkness. Blessing ka pala sa buhay namin. Kung hindi ka ginamit ng Diyos, we remain blind and ignorant and innocent. But now, ginamit ka lang ng Diyos to make us enlightened. Ginamit ka ng Diyos to make us to understand. Oh, di ba? Ganun ang naging impact sa buhay ng mga tao. Kaya ng mga disciples, they were persecuted, they were hated. But afterwards, look at those people who did persecute them. Even Paul himself was a persecutor. Afterwards, siya na rin ang pumupuri sa Diyos. Dahil sa steadfastness na ipinakita ng mga alagad ng Diyos. So, let us be kind-hearted. Basahin natin. Ephesians 4:32. Praise the Lord. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yan. See? From Genesis down to Revelation, sino yung mga lumiwanag na mga anak ng Diyos sa kadiliman? Sino yung mga anak ng Diyos na ginawang ilaw sa mga tao para maliwanagan? They are the followers of God. They are the faithful followers of God. They are followers of God. Ngayon sa buhay natin in the New Testament, we are faithful followers of Christ. Because the same God in the Old Testament, the same Christ in the New Testament. The same. Walang kaibahan yan. He is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Siya. Wala nang iba. Kaya, ganun po. Kailangan natin talaga yan. Basa pa. Colossians 3:12 hanggang 13. Praise the Lord. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering,
forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Yan. See? Grabe ito. Ito yung ipuno natin sa ating buhay. Punuin natin ito sa karakter natin. Put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, nandiyan pa rin, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Grabe. Ito yung mga, kung sa pagkain pa, ito yung mga lamas na nagpapasarap sa pagkain. Kung sa spiritual pa, ito yung mga characters na nagpapaganda ng ating image sa kadiliman sa sanglibutang ito. Forbearing one another, forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so do ye. Kung may makakwarrel ka, then you forgive, you release. Be humble, be meek. Ganun. Then forget what is being have done. O kaya sa buhay natin, let us always have this kind of characters. Punuin natin ito sa buhay po natin. Para sa ganon, we will be branded as sons and daughters of God. Basahin natin. 1 John 2:29. Praise the Lord. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. See? If you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Now, kung kilala mo at alam mo na si Jesus ay matuwid, so yung gumagawa ng gawa ni Kristo, siya rin ay born of God. Hindi pwede na you don't know about Christ, so you don't know how to follow Christ. No, you have to know Christ. You have to recognize the characters of Christ so that you can identify the personalities of anyone, whether he is born of God or not. Now, kung ma-identify mo si Kristo at sumusunod sila sa karakter ni Kristo, then you can say, oh, that man is born of God. Praise the Lord. O kaya ngayon sa sanglibutang ito, we can determine, we can detect, we can judge, we can make a clear picture who is the children of God, who is the children of darkness, who is the children of God, who is the children of the devil. Kaya sa buhay natin, let us be among the children of God. Basahin natin last verse, 1 John 3:10. Praise the Lord. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. See? Nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sino man hindi gumagawa ng katuwiran, hindi sa Diyos, ni hindi man umiibig sa kanyang kapatid, you are not of God. So, therefore, let us identify ourselves as sons and daughters of God. So do what is righteous in the eyes of God. Then love your brother. Ibigin mo yung kapwa mo. Gawin natin ang karakter ni Kristo. Sabihin ko sa inyo, liliwanag ka. Ma-enlighten ang mga tao. Mabibless ang mga tao. Kahit gaano pa ang taon na hinihintay mo, time will come, it will end successfully. Kahit pa gaano, kaya nga kailangan natin ng long suffering. Don't give up at all. Praise the Lord. Huwag tayong maging, para bagang merong ugali na hindi ka makahintay, hindi ka makatiis, wala kang patience, wala kang long suffering. Hindi pwede yan. Hindi pwede na hindi natin i-apply yan. Kasi there is a time of waiting. There is a time of
fulfillment in His time, not our time. Sa atin time, gusto natin kagad-agad. Pero in His time, siya may hawak sa lahat. Oh, bakit automatic ba after Joseph reached Egypt, automatic ba kaagad naging prime minister siya? No. It took for maybe 15 years. More or less. Bago nangyari yan. So, ganun sa buhay natin. Don't count days. Don't count years. Don't count decades. Just continue. Praise the Lord. And you will shine. Just continue. And you will be blessed. Just continue. Then you will rejoice. Just continue. Patuloy ka lang. Kaya unto the upright there ariseth light in the darkness, and He is gracious and full of compassion and righteous. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all